Dagdag ng mga balita, sinimula na ng Committee on Women, Youth, Children and Persons with Disabilities ng Bangsamoro Parliament ang 4 na araw na deliberasyon para sa pinal na pagsasaayos ng Parliament Bill No. 336 o ang panukalang Bangsamoro Gender and Development o GAD Code. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Sinimulan na ng Committee on Women, Youth, Children and Persons with Disabilities ng Bangsamoro Parliament ang 4 na araw na deliberasyon para sa pinal na pagsasaayos ng Parliament Bill No. 336 o ang panukalang Bangsamoro Gender and Development Code. Binuksan ng mga mambabatas ang pagtalakay sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pangunahing prinsipyo ng panukala bago tumungo sa mga mungkahing amyenda. Ayon kay Deputy Speaker Liza Alamia, mahalagang malinaw na maipaliwanag ang mga prinsipyo ng batas upang hindi ito maging malabo sa implementasyon. Muling tinalakay ng komite ang mga rekomendasyong nakalap mula sa mga naunang konsultasyon at technical working group meetings. Kabilang sa mga inimitahang tagapayo ay mga legal experts at scholar mula sa mga Islamic institutions upang magbigay ng pananaw. Ang panukalang GAD Code ay binubuo ng 7 kabanata na sumasaklaw sa sumusunod: General Provision, Protection and Prevention Measures, Welfare, Development and Empowerment, Institutional Mechanisms, Penal Provisions at Final Provisions. Una itong itinakdang maipasa noong Marso, ngunit naantala dahil sa pagpapalit ng liderato sa BARMM. Inaasahang magpapatuloy ang deliberasyon hanggang sa Agosto 1 upang maisapinal ang pinal na bersyon ng draft code. Jen Garcia, iMinds, Philippines.